Dito sa aming lugar noong taong 1985, sa mga panahon ng aking pagkabata, madalas kong marinig ang mga usap-usapan ng mga matatanda tungkol sa sinasabi nilang nawawalang isla ng San Andres. Ayon sa kanila, dito napupunta ang ilan sa mga mangingisdang hindi na pinalad na makabalik sa daungan ng kanilang mga bangka dahil sila ay naging biktima ng mga hindi pangkaraniwang nilalang na naninirahan sa nasabing isla. Ako nga pala si Angelo. Ang aking ama noon ay isang mangingisda, kaya't sa tuwing pumapalaot ito ay namumuo ang takot sa aking dibdib dahil sa posibilidad na sapitin niya rin ang kapalaran ng mga nawawalang mangingisda sa aming lugar. Ngunit may ilan naman na pinabulaanan ang mga umugong na haka-haka patungkol sa isla sapagkat may salungat silang paniniwala. Si Mang Roberto na pangunahing ikinabubuhay din ng pangingisda ay inilahad sa akin ang kanyang karanasan hinggil sa misteryosong isla ng San Andres noong taong 1973. Araw ng Miyerkules sa buwan ng Mayo, pumalaot siya upang manghuli ng isda. Maayos naman umano ang takbo ng panahon noon kaya't panatag ang kanyang loob. Subalit sa kalagitnaan ng kanyang paglalayag biglang humampas ang malalakas na mga alon dahilan upang mawala sa balanse at tamang direksyon ang kanyang bangkang di-motor. Nahulog siya mula sa bangka at wala na siyang nagawa kung hindi hayaan na lamang na lumubog ang katawan sa kalaliman ng tubig. Napakalakas ng alon kaya't nawalan din ng saysay ang kakayahang lumangoy. Sa gitna ng pakikipagsapalaran sa bingit ng kamatayan nawalan ng malay si Mang Roberto hanggang sa nagising siya sa isang hindi pamilyar na lugar. Makulimlim ang langit ngunit nagbigay liwanag ang nagkikislapang ilaw sa paligid. Ang mga nilalang na tumambad sa kanyang mga mata ay malayo ang itsura sa ordinaryong tao. Ang kulay ng kanilang mga balat ay hindi pangkaraniwan, dilaw sa mga babae at asul naman sa mga lalaki. Bahag na gawa sa sinalansang mga dahon ang nagsisilbing saplot nila sa pang-ibabang parte ng katawan at ang mahahabang buhok naman ng mga babae ang nagkukubli sa kanilang mga dibdib. Ang mga nilalang ay masayang nagsasayawan sa tugtuging nililikha ng mga antigong instrumentong pangmusika. Isang babaeng nilalang ang lumapit kay Mang Roberto habang ang karamihan ay abala sa pagsasaya. Inilahad nito ang isang kamay at nagpahayag ng kanyang pagbati. Maligayang pagdating sa isla ng San Andres, sabi nito. Saka lamang napagtanto ni Mang Roberto na ang lugar na kanyang kinatatayuan ay ang misteryosong isla na matagal nang pinag-uusapan ng mga tao. Inakala niya pa noong una na siya ay nililinlang lamang ng kanyang panaginip, subalit itagan niya man sa bato ay totoo ang lahat ng kanyang nasaksihan. Inilibot siya ng babae at tahimik naman siyang sumunod. Ipinaliwanag na nilalang na kasalukuyan nilang ipinagdiriwang ang pista, kaya't nagkakasiyahan sa isla. Sa tuwing piyesta sa isla dumarating ang mga panauhin mula sa mundo ng mga mortal at isa si Mang Roberto sa mga nagkaroon ng pagkakataong makiisa sa selebrasyon. Dinala siya ng nilalang sa isang malawak na silid na kung saan ay may mahabang mesang puno ng sari-saring mga pagkain, may sari-saring mga prutas at sariwang mga putahing katakam-takam ang itsura. Sa bawat sulok naman ng silid ay nakadisenyo malab na ginto na animoy araw. Dahil sa nakasisilaw nitong ningning sabi ng babae kay Mang Roberto na umano ang lahat ng pagkain sa mesa, subalit hindi niya maaaring kunin o iuwi ang ni isang pirasong ginto. Sinang-ayunan naman ito ni Mang Roberto. Lumabas ng silid ang babaeng nilalang at naiwan si Mang Roberto ng mag-isa sa silid, kaya hindi nag-atubiling nilantakan niya ang mga pagkaing nakahain sa mesa. Nang mabusog na siya nagpalingon-lingon siya sa paligid habang minamasdan ang mga nagniningning na ginto sa sulok. Lumapit siya ng kaunti at tila may bumubulong sa kanyang kumuha ng ilang piraso, subalit hindi siya nagpadala sa tukso at tinatak sa kuko na masama ang anumang uri ng pagnanakaw. Nagkaroon din si Mang Roberto ng pagkakataong makiisa sa sayawan at makipag-usap sa mga nilalang na naroon. Ang sabi ng isa sa mga ito ay kataw ang tawag sa kanilang uri. Sila'y mga uri ng nilalang na naghahari sa mga katubigan at may kakayahan din silang kontrolin ang daloy ng pag-agos nito. Salamat sa paglaan ng konting panahon upang makiisa sa pagdiriwang ng aming piyesta, wika ng lalaking kataw na nagpakilalang pinuno ng kanilang pangkat. Maraming salamat din po sa pagtanggap at sa masasarap na pagkain, tugon naman ni Mang Roberto. Bago ka umalis tanggapin mo ang aming regalo. Iniabot ng pinuno ang isang munting ataol na kulay ginto. Para saan naman ho ito, nagtatakang tanong ni Mang Roberto. Yan ang aming gantimpala para sa iyong katapatan. Karamihan kasi sa mga mortal na aming nagiging panauhin
ay hindi nag-atubiling baliin ang aming patakaran dito sa isla. Mabilis silang masilaw sa ginto, tugon naman ng pinuno. Kung gayon po, maraming salamat po sa inyong pabuya. Tatanawin ko po itong isang malaking utang na loob, puno naman ng pasasalamat na wika ni Mang Roberto. Pagkatapos nito'y pinabalik na si Mang Roberto ng mga kataw sa mundo ng mga mortal tangan ang isang ataol na laman ng mga gintong kayamanan. Hindi niya malilimutan ang karanasan niyang ito. Inilihim niya noon sa kanyang mga kabaryo ang tungkol sa pagkaligaw niya sa nawawalang isla sapagkat natatakot siyang pagdiskitahan ng mga tao ang kayamanang ipinagkaloob sa kanya. Gayunpaman sa maiksing panahon lamang niya napakinabangan ang mga ginto sapagkat nalulong siya sa sugal at bisyo dahilan upang magkabangga ang pangingisda. Hindi man siya paniwalaan ng iba sa tuwing isinasalaysay niya ang kanyang karanasan sa nawawalang isla ng San Andres, ang importante naman ay batid niya sa sarili ang katotohanan sa likod nito. Ang katuwiran kasi ng mga tao, kung totoong naligaw siya sa isla, hindi na sana siya nagtagumpay pang makabalik dahil ang mga nilalang na naninirahan doon ay ginagawang panlaman ng sikmura ang mga taong kanilang nabibiktima. Paliwanag naman ni Mang Roberto dahil sa kanyang katapatan kaya siya nakabalik mula sa isla, ngunit anumang paliwanag niya pinagtatawanan lamang siya ng lahat at sinabing iyon ay likha lamang ng kanyang malawak na imahinasyon. Hindi katulad ng iba naniniwala ako sa mga salaysay ni Mang Roberto dahil hindi naman imposibleng may katotohanan ang mga ito. Nabigyang linaw rin sa akin kung bakit pare-parehong buwan ng Mayo kung kailan nawala ang ilang mga mangingisdang hindi na natagpuan. Marahil ang dahilan sa likod nito'y katulad ni Mang Roberto, naging panauhin din sila para sa pagdiriwang ng piyesta sa nawawalang isla ng San Andres, ngunit hindi na pinalad na makabalik buhat ng hindi pagsunod sa patakaran sa isla. Huwag kang ang magpapaniwala sa mga kwento ng lalaking yon. Ganyan talaga kapag tumatanda na nawawala na sa katinuan kaya kung ano-anong kwento na lang ang ginagawa. Wika ni tatay nang minsang mapag-usapan namin si Mang Roberto habang tinutulungan ko siyang ayusin ang mga sira-sirang bahagi ng kanyang bangka. Pero itay, hindi ba't nakapagtatakang sa tuwing buwan ng Mayo ay may nawawalang mangingisda dito sa lugar natin, tugon ko naman sa kanya. Maaari ngang may katotohanan na napunta ang mga yon sa sinasabing nawawalang isla ng San Andres, pero yung kwento ni Mang Roberto tungkol sa karanasan niya ay walang dudang purong kasinungalingan lang, singhal ni tatay. Hindi na lamang po ako nangatwiran kay tatay. Paniwalaan niya na lamang ang gusto niyang paniwalaan. Pagkatapos naming maibalik sa dating ayos ang kanyang bangka, pumalaot na si tatay upang manghuli ng isda na ipinamimigay sa bayan. Sa pagdaan ng mga araw lalong tumutumba kaya madalas na hindi magkasya ang pagkain namin sa araw-araw, lalo pat nagmahal ang presyo ng bigas. Pagtiisan na natin ang kakarampot na kanin at ulam natin ngayon. Mahina ang huli, wika ni tatay sa amin ni nanay habang nakaupo kaming tatlo palibot sa isang mesa upang pagsaluhan ang aming hapunan. Hayaan mo na sa susunod na araw magiging masagana na rin ang huli mo ng isda. Magtiwala lang tayo sa may kapal. Usa ni nanay upang pagaanin ang loob ni tatay. Nakadungog lamang ang ulo ko habang nangingilid ang mga butil ng luha sa sulok ng aking mga mata. Kung sana lamang ay biniyayaan kami ng may kapal ng marangya buhay, hindi na sana kakailanganin ni tatay na magkandakuba sa kakatrabaho para lamang matustusan ang pangangailangan namin sa araw-araw. Kung tutuusin, awang-awa na rin ako sa aking mga magulang at minsan ko na ring iminungkahi sa kanilang hayaan na lamang akong lumuwas ng Maynila upang magtrabaho, ngunit iginiit ni tatay na hindi ko kailangang gawin ang bagay na ito. Pagtuunan ko lamang anya ang atensyon ng aking pag-aaral sapagkat handa siyang gawin ang lahat para lamang ako'y makapagtapos. Malapit na rin pala ang iyong kaarawan, anak. 1 linggo na lang. Hayaan mo, gagawa ako ng paraan para kahit papaano makapaghanda tayo, wika ni tatay. Huwag na po kayong mag-abala, itay. Ayos lang naman ho sa akin kahit walang handa sagot ko kay tatay. Naku, hindi ako papayag na walang handa ang aming uniko iho, usa ni tatay at sinang-ayunan naman siya ni nanay. Ramdam na ramdam ko talaga ang pagmamahal nila, kaya kahit kapos kami sa buhay, ipinagpasalamat ko pa rin sila ang aking mga magulang. Lumipas ang 1 linggo buwan ng Mayo, isang araw bago ang aking kaarawan. Nagpaalam si tatay ng madaling araw upang pumalaot. Mag-ingat ho kayo tay sa paglalayag, bilin ko kay tatay habang inihahanda nito ang kanyang bangka sa tabing ilog. Ipanalangin mong marami ang huli kong isda ngayon, anak, para may panghanda tayo bukas, tugon naman niya.
Hindi ba nga sabi ko po itay ayos lang naman kahit wala. Ang importante naman sa akin iyong makasama ko kayo ni nanay, saad ko sa aking ama. Basta anak sisikapin kong maghanda bukas. O sige na itutuloy na ako, wika ni tatay sa kaumangkas na sa kanyang bangkang di-motor at pinaandar ang makina nito. Lingid sa aking kaalaman na iyon na pala ang huling araw na masisilayan ko ang imahe ng aking ama. Ilang araw kaming naghintay ni nanay sa pagbalik ni tatay ngunit nabigo kami. Sa tuwing bukang liwayway tumutungo ako sa dalampasigan at umaasang muli kong masasaksihan si tatay na pabalik sakay ng kanyang bangka, ngunit nauwi lamang sa panonood ng agos ng tubig ang aking paghihintay. Ang pinakamasakit sa lahat walang nakakaalam ng kung anong dahilan sa likod ng biglaang pagkawala ni tatay, ngunit ang haka-haka sa aming lugar si tatay ay naligaw sa nawawalang isla ng San Andres at marahil umano ay nilantakan na ang mga lamang loob nito ng mga nilalang na naninirahan doon. Hindi malabong nagpadala sa tukso din, digong usal ni Mang Roberto nang madaanan ko ito sa gilid ng daan habang nakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Kanina ko pa sila naririnig na pinag-uusapan ang pagkawala ni tatay. Lumapit ako rito at tinanong ito. Ano ang sinabi niyo? Angat ang kanyang ulo at bumaling sa akin, bakas ang pagkalasing sa pagkurap ng kanyang mga mata. Sinabi ko na dati pa mababait ang mga nilalang na nasa isla ng San Andres kung hindi ka lamang magpapadala sa tukso. Hindi katulad ko malamang na silaw sa gintong kayamanan ng iyong ama walang preno, tugon nito. Sinubukan kong magtimpi sa nakin sagot niya, hindi sa kim si tatay wala kang karapatang husgahan si tatay. Hindi ko na napigilan ang bugso ng galit kaya't kusang dumako ang aking kamao sa pisngi ni Mang Roberto dahilan upang masugatan ang mukha nito. Kaagad namang umawat ang kanyang mga kasama. Hindi na nakaganti si Mang Roberto dahil nawalan ito ng malay buhat na rin ang sobra nitong kalasingan. Nakatanggap ako ng matinding sermon mula kay nanay ng araw na iyon. Ang katuwiran ko naman pinagtanggol ko lang si tatay. Nakakatawa at dati si Mang Roberto ang pinagtatanggol ko mula kay tatay dahil hindi ito naniniwala sa kwento niya tungkol umano sa kanyang karanasan sa nawawalang isla ng San Andres. Pagkatapos ngayon si tatay na ang ipinagtatanggol ko laban sa kanya. Hindi nga nasilaw si Mang Roberto sa gintong kayamanan, ngunit puno naman ito ng kayabangan. Nung sumunod na araw tumungo sa aming bahay si Mang Roberto upang makipag-ayos at ihingi ng tawad ang kanyang naging pagkakamali buhat lamang ng kalasingan kung kaya't nasabi niya ang lahat ng yon. Tinanong din ako nito kung gusto ko raw tanggapin yung lumang bangkang dati niyang gamit sa pangingisda. Konting ayos lamang daw ng mga sira nito'y maaari na ulit itong gamitin. Hindi ko naman ito tinanggihan pa dahil malaking tulong na rin ito kahit papaano dahil sumasama-sama naman ako noon kay tatay sa tuwing pumapalaot ito. Naging madali na lamang sa akin ang pangingisda gamit ang bangkang bigay ni Mang Roberto. Ang perang aking kinikita ay sa aking pag-aaral at pangangailangan namin ni nanay sa bahay. Mula sa pagsakay sa bangka paghawak ng lambat hanggang sa paglalayag ko sa karagatan, hindi matigil sa pagtakbo sa aking isipan ng mga alaala ni tatay. Hindi ko alam kung saang parte ko siya ng dagat hagilapin. Ngunit kung meron lamang akong kakayahang sisirin ng kalaliman ng katubigan, handa akong maglaan ng mahabang panahon upang hanapin ang kanyang katawan at sa huling pagkakataon ay mayakap ito. Lumipas ang 1 taon panghuli pa rin ng isda ang pinagkukunan namin ni nanay para sa pang-araw-araw na gastusin. May mga pagkakataon namang masagana ang huli, ngunit madalas ay minamalas. Pasensya na po inay matumal ang huli ko ngayon wika ako kay nanay habang pinagsasaluhan namin ang kakarampot na kanin at ulam na nakahain sa mesa. Magkatapat ang mga silya namin ni nanay at may isang blangkong silya naman sa pagitan naming dalawa ang silyang upuan noon ni tatay. Ano ka ba anak, hindi naman ako nagrereklamo Ganyan din ang palaging usal ng tatay mo noon, sagot ni nanay sa kagumuhit ang lungkot sa kanyang mukha. Naalala ko tuloy yung huling hapunang pinagsaluhan namin kasama si tatay. Kung nakabalik sana si tatay kasama ko, sana siyang ipinagdiriwang ang aking kaarawan. Dinhi 5 araw ng buwan ng Mayo katapusan ng Abril noon sasalubong na naman ng buwan ng Mayo ang sabi ni nanay ipaghahanda niya ako ng paborito kong adobo para sa aking kaarawan, ngunit iminungkahi ko sa kanyang huwag na siyang mag-abala, sapagkat wala rin naman akong ganang ipagdiwang ang aking kaarawan magmula nang mawala si tatay. Balita ko malapit na ang kaarawan mo, ikaw kaarawan mo na yun ba? Wika sa akin ni Mang Luis nang minsang magtagpo kami sa dalampasigan. Aho tama ho kayo, tugon ko sa kanya.
Na makatanggap ka ng malaking biyaya sa araw ng iyong kaarawan, usal pa niya kasabay ng marahang pagtapik sa aking balikat. At naway manatili ang kabutihan at katapatan ng iyong loob, dagdag pa niya. Sumilay ang ngiti sa aking mga labi at ipinarating ko sa kanya ang aking pasasalamat bago tumuloy sa pamala. Habang nasa kalagitnaan ako ng aking pangingisda, biglang humampas ang malakas na alon. Kinalikot ko ang makina ng bangka upang mapanatili ang balanse nito, subalit nagpangpa rin ang bangkang aking sinasakyan. Ilang minuto pa ay bumaligtad ito at lumubog ang aking katawan sa tubig hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Nasampal ko ang sarili kong mukha nang magising ako sa isang hindi pamilyar na silid. Nakahiga ako sa isang malambot na kutso na nakalatag sa papag na gawa sa kahoy. Nasaan ako? Tanong ko sa aking sarili habang palingon-lingon sa paligid. Maya-maya pa bumukas ang pintuan at nagulat ako sa itsura ng isang nilalang na biglang pumasok. Dilaw ang kulay ng balat nito at nakasuot ito ng bahag. Wala rin itong saplot pang itaas, bagkus ay tinatakpan lamang ng kanyang mahabang itim na buhok ang bakat na kanyang dibdib. Gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi at nagbitaw ng isang malugod na pagbati. Wala pa rin ako sa wisyo kung kaya't wala akong naging tugon. Inaanalisa ko pa rin ang mga pangyayari. Inakala kong panaginip lamang ang lahat hanggang sa muling nagsalita ang kakaibang nilalang at sinabing ako'y isa sa mahahalagang mga panauhin nila sa pagdiriwang ng piyesta sa kanilang isla. Naririto ba ako sa isla ng San Andres? Tanong ko at tumango ang nilalang. Halika, sumama ka sa akin, wika niya sa bailahad ng kanyang palad. Sumunod ako sa kanya at dinala ako nito sa isang lugar kung saan nagkakasiyahan ang mga kawangis niyang nilalang. Sa isang sulok may mahabang mesa puno ng mga katakam-takam na pagkain. Bilin sa akin ang nilalang na maaari kong kainin ang lahat ng iyon hanggang sa bumaling ang aking paningin sa mga gintong kayamanang nagsisilbing palamuti sa mga sulok kung kaya't muling nagbigay ng habilin ang nilalang. Walang sinumang sa mga mortal na panauhin ang maaaring mag-uwi ng gintong kayamanan kung wala ang permiso ng kanilang pinuno. Sinang-ayunan ko naman ito bago ito nagpaalam sa akin. Bagamat kaya sarap sa paningin yung mga pagkaing nakahain sa mesa, hindi ako nagdiyang kumain, kahit kaunti nito bagkus ay nilibot ko ang lugar umaasang mahahanap ko si tatay sa misteryosong isla. Hanggang sa nakaagaw ng aking pansin ang isang lalaking nilalang na nakikiisa sa kumpol ng mga nilalang na nagsasayaw sa tugtuging likha ng kanilang mga antigong instrumentong pangmusika. Asul ang kulay ng kanyang balat at masasabi kung kabilang siya sa mga kakaibang nilalang na naninirahan doon sa isla, subalit pamilyar ang kanyang wangis. Kawangis siya ng aking ama. Lumapit ako rito't gayon na lamang ang pagkabigla nito nang tawagin ko siyang Itay. Nangunot ang kanyang noo at humakbang papalayo sa akin, kaya't muli akong lumapit dito. Itay, ikaw ba yan, Itay? Paulit-ulit kong tanong dito, ngunit umiling-iling lamang siya. Napaka-inosente ng kanyang mga mata na animoy isang bagong silang na sanggol na wala pang kamalayan sa realidad. Paano kung kinuha ang kanyang memorya, kaya't hindi niya ako maalala? Lumapit ang kaninang babaeng bumungad sa aking paningin nang ako'y magising. Sinabihan ako nitong kainin na ang mga pagkaing nakahain sa mesa, ngunit tugon ko nais ko lamang na ibalik nila ang dating pagkatao ni Itay. Hanggang sa dumating ang kinikilalang pinuno ng kanilang pangkat at inutusan ang isa sa mga kawal nitong ibalik na ako sa mundo ng mga tao. Hinawakan nila ako sa magkabilang braso at tinusok ang aking balat ng isang manipis at matulis na bagay na maihahalin tulad sa isang karayom dahilan upang mawalan ako ng malay. Nagising ako sa loob ng aking bangkang palutang-lutang sa laot. Sa aking tabi ay ang isang munti supot na puno ng gintong kayamanan. Totoo ba ang mga ito? Tanong ko sa sarili nang masaksihan ang mga gintong nagkikislapan sa kinang. Nagmamadali akong umuwi ng bahay upang ibalita kay nanay ang mga nangyari habang tangan ko ang supot ng ginto. Inay, may ibabalita ho ako sa inyo, usal ko nang makapasok sa aming bahay. Mula sa kusina ilumabas si nanay at laking gulat nito nang masaksihan ang bitbit kong supot. Ano naman yung dala mo, anak? Bungad niya. Mahabang kwento, inay, sagot ko't saka inilapag ang supot ng gintong kayamanan sa mesa. Sa tulong ng pabuyang aking natanggap mula sa pagiging panauhin sa piyesta ng isla sa San Andres, nagkaroon kami ni nanay ng kakayahan na mabuhay ng marangya at takasan ang kahirapan. Gayunpaman hindi pa rin ako lubusang masaya pagkat nabigo akong ibalik sa aming poder si tatay.
Pero kung totoong wala na ang kanyang memorya, hiling ko na lamang na magkaroon siya ng payapang buhay sa bago niyang mundo.